pala sinusundan mo ako lagi eh. Dahil pinagsususpetsahan mo akong aswang? Oo, at tama ako, di ba? Akala ko ay tatakbo na si Sunny. Pero hindi. Sa halip ay inilahad niya ang kamay niya. Akin na nga yung bawang na tinatago mo. Ba't ang tapang mo ah? Akin na, lagay mo dito sa kamay ko. Para mapatunayan ko sa'yo na hindi ako aswang. Nag-aalangan man. Mula sa loob ng bag na dala ko. Kinuha ko ang bawang na namin. Ang saka iniabot Please sa ka, kanya. nandito si mami mo. Kinuha nga ni Sunny ang bawang. Tarantado ka. Pinasok sa bibig at niluya. Kaya na ako nang lumukin niya yon kasama ang balat. O ano? Yung isahin mo. Ikwintas mo sa akin. Tapos sampasin mo ako ng buntot pagi. Gawin mo kung ano gusto mo. Pero hindi talaga ako aswang. Paano nangyaring hindi ka aswang? Sigurado akong ikaw yung aswang na nakita ko nung dinawas ko si Sally. Eh bakit? Ano bang itsura ng aswang? Wala. Tapos maiksi yung buhok. O, bibili daw kayo ni Nanay ganyan. Eh ako lang naman ang kulot at maiksi ang buhok dito sa bago Lakad na, natin bibili daw kayo ni Bukod Nanay sa ganyan, sidekick mo be. si Jack. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Kaya ko rin makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Malakas yung pakiramdam ko, si Jack yung aswang. Eh, hindi mo ba nararamdaman yun? Hindi. Imposible yan. Kung imposible, eh bakit hindi mo subukang bantayan siya kagaya ng ginawa mo sa akin? Kasi si Jack, matagal na siyang nakatira dito. At imposible siya ang aswang dahil tinutulungan niya ako. Sus, baka kaya ka niya tinutulungan dahil ayaw niya maghinala ka sa kanya. Sa ulit mo yan. Lang ko Hindi ako yan. nakasagot. Nanatili ako nakatitig lang kay Sunny habang pinuproseso ang lahat ng mga sinabi niya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Bigay yung tatay ba? Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Bakit hindi ko naisip na baka si Jack? Kulot din at maiksi ang buhok niya. Hindi ko naisip na pwedeng lalaki yung nakita ko. Naistorbo ang mahabang pag-iisip ko nang bigla kaming makarinig ng malakas na tilig. Ilang segundo pa kaming nagkatinginan ni Sunny nang ma-realize namin kung kaninong boses yun. Ay! Huwag yan. Si Sally yun ah. Bala ko nga siyang puntahan ngayong gabi dahil napanaginiban ko siya eh. Ano yan, ate? Teka nga lang, bubulagin ang tao sa inyo. Ano siya? Kulit po yung chikitito. Sabay kaming tumakbo patungo sa bahay Habang nila Sally. nagtutog yung maglola at Pumatok lolo kami sa gate niya. ng bahay nila. Asawa niya ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pareho kaming nagimbal. Patay, galit na si tatay sa'yo, Ben. Hindi ka na nanlabo. Naabutan namin si Sally Yeah. na hawak-hawak ang kanyang tiyan habang tumutulo ang dugo sa kanyang Na, pipi. di na ikaw love-love yan ni tatay. Kaya pasaway ka na. Limang Gusto mo buwan yan? pa lang ang tiyan ko. Hindi ka na love yan. Dapat sit down lang ikaw sa gilid. Sally, please, pumasok Sit ka down sa lang. loob ng kwarto Hindi niyo. mangangialam ng tinuhog. Gusto mo hindi na ikaw love-love? Papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na sila roon, dali-dali namin silang inasikaso. Tumawag naman ng tricycle si Sunny. Huwag ka kasi Habang naghihintay ano. kami ng tricycle na pwedeng maghatid sa Ito na kanila lang. sa pinakamalapit sana na ospital. Kinausap ko na muna si Sunny. Mamamatay yung mga bulbul nyo dyan. Ano nangyari, Sally? Paano nangyari to? Ang totoo nga niyan. Ay, hindi ko din alam. Ginawang bula. Ay, kanina lang. Ay, Sally, bago ka patulog. Ginawang bula mo na yan. Ako ang natake ko parang aking tiyan. Para bagang may Opo, may nahalungan sa anak na loob po. ko. Sobrang sakit sa tiyain. Hanggang sa nakita kong natagas na Thank you ang sa dugo. pag-heart. May nakita ka bang buong laman na lumabas mula sa'yo? Lobat Wala na pa ako, naman ako guys. nararamdaman. Kaya nga naasa Timing na timing, na sana magbabaglaw maisalba na lang parang ako, anak guys. natin. Sana na may maisalba pa siya. Sana nga, Sally. Sana nga. Matapos ko siyang kinausap, dumating na kaagad ang tricycle. Tumulong kami sa pag-iimpake ng ilang damit ni Sally bago sila tuluyang umalis. Sa sumunod na araw,
Maaga akong gumising para lang abangan ang pagbalik nila Sally. Naabutan kong nag-aabang din si Sunny sa may tapat ng gate nila. Babae. May balita ka na ba kung ano nangyari kay Sally? Okay na ba yung bata? Wala pong sinabi yung asawa niya nung tinawagan ko sila eh. Basta raw, pauwi na sila. Sana naman okay na siya. Sana maging iniisip ko. Ilang saglit din kaming naghintay ni Sunny sa harap ng bahay nila Sally. Alam kong pati siya ay kabado habang naghihintay. Takot na baka tama ang pareho naming hinala. Hanggang sa dumating na ang tricycle na naghatid kay Sally kasama ang asawa nito. Agad na sumalubong ang malungkot na mukha ng mag-asawa nang bumaba ito pareho sa tricycle na sinasakyan nila. Bumalot ang kaba sa aking dibdib nang humagulhol na lang bigla si Sally nang mapatitig siya sa akin. Sally, anong nangyari? Maris! Sabi sa akin ang gusto. Hindi raw natuloy ang pagbubuntis ko. Hindi daw nabuo ang bata din sa sinapupunan ko. Anong ibig mong sabihin?